Good morning. Napapasaya kita, no? Okay, may kasi makita sa akin na yun. Very cold sa buong nato na palibot. Kaga doon na ako pagtulog. Imabugnaw sa ato na panahon. But then, no, ang kainit kaya sa pag-alaga sa inyo kapalayan. So praise God sa inyo Sunday na ang Ginoo nang table sa aton, renewed ang aton mga strength, renewed pa ng aton mga minds, ang aton spirit to worship our God sa sining adlaw. And we praise God for His goodness and faithfulness sa aton life. Ano kita sa third na itong topic, no? About sa aton nating successful Christian living. So, kita sa third na itong topic, para sa akon very exciting, very interesting ang ininga topic. About this, a life of constancy. Damo na yan sa beses, o pila na yan ka beses na nagpugnaw ka. Pumunta na ko, nagbugnaw ka. Wala na ang consistency, wala na ang persistence, no, sa imong Christian life. So, kung mayroon pa sa isa Kristohanon nga madnalagon siya, amo ni may ara sa constancy or persistence. So, ang ato na topic makita sa may Matthew or Mark chapter 4 verse 14 down to verse 20. No, please let me to read sa sining passage kanami again. If you have your Bibles in your phone, may akamandra, ito sa Bible na nadala. So please follow your eyes kay managin nila ang binabasa sa sining dinatan. Now, ang pagdiri sa karayama version sa Mark chapter 4 verse 14 to verse 20, ang buo niya dire, ang ginsapog amo ang pulong ng Diyos. Ang mga tinig na nagtrupak sa Arabyan, pareho ang mga tao na nakabati ang pulong ng Diyos. Dayon nag-abot si Satanas, kaginbuon ang mga mensahe nga ginsapog sa andang tagituson. And verse 16, ang iba man tana ng mga dinig na nagtrupak sa batuhon ng mga lugar, pareho ang mga tao na nakabati ang pulong ng Diyos nga ginbaton lagi ng dadya na may kalipay. O garing, sa may verse 17, o garing, wala dya magtudok sa anda kagipusuon. Gani nga wala dya magpabilin. Pag-abot ng mga kalalatan, kag pagingabot, magpabilin. Pag-inabot, tumod kang pulong tayo ng nanda talikod. Ang iba man tanang mga bini na nagtrupak sa dubihon na lugar, pareho ng mga tao na nakabati ang pulong ng Diyos. Ugaring. Ang mga pagmin nato natandaan, ang ugaring pala. Kay after sa mga positive things, may mga negative galit. Ugaring, sa verse 19, ang antang mga pamuna-muna nagbuhos sa mga paraligban sa pagpangabuhi kag sa paghanggab sa manggad kag sa paghandog kang iba pagid na mga butang. Gani gindaog ang pulong nga rugyan rod sa andang nagpusoon kang wala diya nakapamuna. And verse 20, amala sa may versikulo 20. Pero ang iba nga mga binhi nga nagtrupa sa manamit nga lupa, pareho ng mga tao na nakabati ng pulong ng Diyos, kaginbato ng dadya, kag nagpamunga sanda, kadya kaduro, ang iba katuan kapilo, ang iba tana kanuman kapilo, kag ang iba pagitana sanggatos kapilo. So,
Gabay pa ang pulong sa Ginoo iyak mo sa akong ina. So, kanang kasi ng story no, mga pagpaanggid. Pero ang ina ng mga pagpaanggid niarak sa mga langit noon ng mga mensahe. And by the way, ito sa akong nga topic, a life of constancy. Okay? Pagkabuhi na nagapadayon. Bisan pa nga may mga kabudlay na ginaagihan. Tungkol sa atong nga consistency, tungkol sa atong nga persistence, nag-aangat kita sa atong nga pagkabuhi. Amo na lang ang badala, damo sang downs ang life, damo sa mga puro na lang idalong. Pero nag-aabot sa point, if may anak kita sa behavior, na ining constant kita sa pag-alagad sa Ginoo, ginapaangat kita sa Ginoo, halin sa pinaka-idalong, ginadala kita sa Ginoo sa paibabaw. So, dito makita natin sa aton nga pagsugod sa pagtuon natin, sa atong story kagina, why did the plant in the stony ground die? Isa sa mga ginpaanggit sa pulong sa Ginoo kagina. Na ako na mag-abot ang isa ka binhi dito sa may batuon, nagapatay. Nga, kay anak sa bato, stony. Di ba? Matigaan. Hindi siya kapangapot. Wala sang soil. Wala sang water. So, nakakita natin, ang sabat nila, no root, no continuation. Hindi sa makapadayon. And number 2, no endurance qualities. Biskat ano pa na butang mo dira sa tubig, sa abono, kaya sa stony. Hindi sila makakalala, hindi sila makapangamot, hindi sa makapadayon. That is why una sa mga gintaang ni Bidri, nagkulipat ang mga binging na iba dito sa mga batuhon kang nag-abot sa tanas ang ginpamukol. And then, so, Jesus is indicating that this is the sad picture of many who become Christian. Letter A. Ako niya masubukan na no? Ang isa mo niya ang nakatabo sa mga Kristo anong ginman. Look at this group o, kinanaton. Letter A, they come in with joy. Survive for a while. May araw silang kalipay, nakasurvive sila, but then nag-abot sa moment sa kanilang life, then fall away. Dukaan na sila sa mga piti na nagtupa sa mga sandalan, sa mga batuhon, kaya nag-abot ang time na na-fall away. Just like pala sa sa isa ka upa na kung i-blower na gani, ang mga upaya nagatalabog, pero ang mga unod nagapabilin kay ano sila, nang full sila. Pero ang mga upaya, empty sila, void sila, napalit sila. Kung isa ang Christian, amo man rin, nag-aabot ng kalipay, survive sila, pero fall away. Number 2, nasad yung tone nila. They fail to learn a great lesson of life. Endurance, persistence. Wala din pilit nila yung matandaan ng ining behavior kung tani na ibutang nila sa ilang kalipusoon kay amo ni ang magabus sa ila na makapadayon sa pag-alagad sa Ginoo. That is why sa simbahan may arak sa bunas, may arak sa tao. Pero kapatid ka mo, nakuntani ang simbahan, sa tubangan sa Ginoo ang simbahan, wala kuntani sa bunas. Ang gusto tani sa Ginoo, tao, kada Domingo, gapulong ta. Arak kuntani ang endurance and persistence. But some to say, ang kung makita natin, for some of us, is this. Na-fail kita to learn sa mga great lessons sa akon nga life. Na-fail kita. Muna yung mga sub-picture nila. And then let us see. A person
can have good intentions, can have high goals and desires. Another day, ang abadra, ugaring or bad. Without constancy or persistence, they are worthless. Araman tuon ang good intentions. Araman tuon ang high goals. Araman tuon ang nami ka mga desires. But then, without constancy and without persistence, all of this, high goals, good intentions, are worthless. Brethren in the Lord, if we are reminded by the Word of God, sa sininga passage from Mark chapter 4, verse 14 down to verse 20, it's time for us galing to know, ay, tiyak po di man galing, no? Wala ko gulisan na, wala ko gulisan sang mga plans. Na kung mag-abot man ang mga kabutayan sa akon, manong ako, mangina ako, manglulan ako. I-practice na galing gihapon ang constant o ang constancy, ang persistent sa aton nga kabuhi. Yes, of course, nawalo kita nga, mga admitted kita. Ako admitted ako. Damo ako lows. Damo ako down sa akon nga life. Because nakulangan ako sa constancy. Nakulangan ako sa persistence sa akon nga life. Pero ang pulong sa Ginoo subong nag-remind sa aton para maging constant kita, maging persistent kita. I need the Word of God to fit in my heart, to fit in my spirit, my soul, in my mind, para maging constant ako na believer sa Ginoo. Maging constant ako na alagad sa Ginoo. And same as you, mga ulod sa Ginoo. And then, next one, constancy is a must for successful Christian living. Hindi ka maging successful kung wala ka sa constancy. We need this in our lives. We must be constant. We need this sa ating life. Now, ito yung lang pinambala sa mga Hebrews chapter 3 verse 14. Ito itong basahon para makapawan ng ating nakatulog. Hebrews chapter 3 verse 14, it says, ready, read, for we are the partakers of Christ, if we hold the beginning of our confidence steadfast unto the end. Mga sa Ginoo, mga bagatang partakers of Christ, kung ano to ang natabo kay Kristo Jesus, nalinsang ginpunag siya, asa ginlansang siya, sa sulusang 33 katuig, kaginhalag ang iyang kabuhi. Ginsakit man siya, okay? Damos sa persecutions, damos sa trials, pila sa ginigabot ng pansyon. But the end, sa kabuhuton sa Ginoo, ihansang ito sa cross ng Calvary, pero grabe ang iyang pag-antos. Then, anong ginawa sa pulong sa Ginoo? For we are made partakers of Christ. Kung malambit kita ni Kristo, buot pa silingon, ano man ang mga kabudlay na ginagya ni Kristo Jesus, same as us. Para yuri sa aton subong. That's why hindi kita magtingala na amay amo silang kabudlayan, na amay amo ini, nalampuwak naman ito ligad adlaw, ligad semana, ligad bulan, ligad tuig, kagari naman, kaya sunod-sunod naman sa aton mga kabuhi. Okay? Kaya nga sa Hebrews 3:14, we are made partakers of Christ. Ginhimo kita nga manugambit sa kabudlayan ni Kristo Jesus. Pwede mo matalo din ang nagapalikod sa aton. Kung kita partakers ni Kristo Jesus, ano nagapalikod? We hold the beginning of our confidence steadfast. Or maging consistent kita. Or maging constant kita hasta sa diin. Hasta sa
katapusan. Sige lang, padayon lang. Gusto mo kita picture out ako na may aras sa mga ano pala, mga sundang, ano sundang Greek? Binakon, may aras ang lantit, no? Doon nag-uumon sa ato na likod. Kasamtang nagapama kita, no? Kasakit na ako na mga pains kita, may mga struggles kita. Ay, partakers kita ni Kristo Jesus. Pero sige lang, kaya nagapadayon ka, isa ng mga kabuglayan, kaya ang nagapanguna sa imo pusoon, ang confidence, ang constancy, ang persistence sa imo, kag paagi sina pila ka adlaw, maging successful ka na kastawanan. Damo kita sa mga examples. Yung people na naman nila ka life. Tukong ka na rin constant sila. For example lang, pinagpapaya sila sa Ginoo, naguntang sila pag-alagad sa Ginoo, kung ragko lang nila mga ragko lang nila mga ginaagyan sa kabuhi. Siguro, wala nila nagkaroon na lambot ang pit na gusto nila ng buton sa ilang kabuhi. Kaso lang ang labi, ang constancy sa iyo. Buong kita sa mga na, pero hindi ko pagkakuson. Kaya naman ako magawa, hindi ko lang. Kaya nga akong average subong sa akong napapamati. Isa ako, dala lang din sa 40 minutes. Isa gani, isa doon ang nakitanong. Nagbuta pa kita son, mga 30 minutes. So, number 1, there are good reasons for emphasizing persistence. Natuwa niyo lang, I have two illustrations sa siningan na sa siningan po itaton. But number 1, please note this, there are good reasons for emphasizing persistence. Tandaan tagin ha, when it comes to the word, may ara ibig sa mga good nga mga rason sa pag-emphasize sa siningan na sa siningang word. Okay? Sa siningan na sa siningang behavior. So, number 1 dira, if life was easy, persistence would pose no problem. Kung magkakaroon nila, ang life pala mo, easy-easy lang? Easy-easy ang life, hindi? Hindi. Ibisan ka mo kanina mga teenagers, mga kabataan, no? You are struggling now sa inyong life. Dapat nakamusan na, ginaagyan. Okay? Pero ito makita natin, persistence would pose no problem. So number 1, life has its challenges, problems, trials, and tribulations. Kaya tuloy ang binabasa sa 2 Corinthians chapter 1 verse 4. So that we ourselves glory in you in the church of God for your patience and faith in all your persecutions and tribulations that you endure. Sino nagbasa ni? Apostle Paul. Grabe niyang experience when it comes to trials and tribulations. But then, anong ginahamad nila? Sila niya, in your church, in the church of God, your patience and your faith in your persecutions and tribulations that you endure. Pagtuo, kag pasensya. Kung sila nun, ang constant gihapon natin. Ang constant sa gihapon natin, ang persistence gihapon natin. Kung kinahanglan nila, sa pagkatubang sa mga challenges sa ating life. Now, in addition to life's normal tribulation, the Christian faces persecutions as well. Ang basa sa 2 Timothy chapter 3 verse 12, yes, and all that believe God in Christ, Jesus shall suffer persecution. Grabe na pag-antos. Okay? Nawari ang ibili ko sa inyo. These things challenge and test our faith in God. Tandaan niya, ang hindi nakabutang, pag-challenge, kag pag-test ang ako na pagtuo kay Kristo Jesus, bukod sa ako ng Ginoo. Number 1, will we give in to doubt? Nagapigay ka pala sa pangduwa-duwa? Kung isa, o kung pasami? Gabay na kung isa lang. Kagkutani, hindi tani. Matabo
Wala siguro. Sige. Okay, kita ma-stick. Number 2, to survive constancy must be our watchword. Para makasurvive kita, ang ako galing na watchword is constancy. Basta itumaan. Kaya nasa sa sininga si Mana, tistingan kita. Ang watchword ta, I need to be constant. I need to be constant. I need to be persistent. Amo natin naman, mas doon sa mind mo, kaya ko ni. Okay? Kaya ko ni by the help of God. Ano yung constancy sa akon? So, may mga illustration ako din sa inyo. Ariyo, natin sila mga illustration. No one will survive without it. Number 1, ang nag-invento sang sulok. Sino? Si Edison. Tama si Edison. Invention of the light bulb was over a long period of time and after hundreds of unsuccessful efforts. Ginatos ka mga tinion, isipin lang, parang paandar yung mobilya, mapasigaya. Okay? So sa iyang observation, ang achievement is 2% ang inspiration, inspired siya, 2% lang, pero ang perspiration is 98%. Ano na yung perspiration? Constancy, persistence. Kusiliyon ko niya. Pila mo na eh, pangalabutan mo ko isa kalimbo na. Sigiliyon ko niya, sa mga pasiga ko, ako na ilang mindset ba? Concept yan. So, and after that, Thomas Edison, he invented a light bulb kag nanging successful gid. So, hopefully, nga ang inspiration, mas maging mataas din ang perspiration, ang persistence. Nakay kon ang persistence ya, amo ni magtulod sa iyo ya. Mutuling para maging successful ako sa akong life. So, he persisted until he succeeded. Okay, no? So, hopefully na si Thomas Edison kaming blessing sa akin. Number 2, Abraham Lincoln. Okay? In 1831, he failed in business. Siguro din yung mga negosyante mo sa ako na dami man sa mga tinuan na na-fail sila. Pero si Lincoln, na-fail siya sa 1831. In 1832, he was defeated for legislature. Grabe, no? Sakit sa akin sa Malachagon, duwa pa lang na. In 1833, he again failed in business. So, tanay ang mga tinuig. In 1834, he was elected to the legislature. So, ups and downs. Ups and downs sa iyang life. In 1838, he was defeated for Speaker of the House. Grabe. Sakit niya. Nga natabo sa iya. In 1840, he was defeated for elector. Pero di naman siya. He was defeated for Congress, 1843. In 1846, he was elected to Congress. But in 1846, he was defeated for Congress. In 1840, he was defeated for Senate. Ano naman sa Senado. Pero perde naman siya. In 1856, he was defeated for Vice President. Grabe yun. In 1858, he was defeated for Senate. Ano na? Defeated sa 1855, 1858, defeated pa again. Defeated man sa Vice President. In 1816, he was elected to the presidency. Kita niyo na. Anong anak sa iya? Persistence. Persistence na wala din dyan nagdula sa kay Abraham Lincoln. Araan na
ang challenge. Like Abraham Lincoln, we succeed because we are persistent. You succeed because we are persistent. And we also learn from every disappointment and difficulty. Angay kita sa kay Abraham Lincoln. Kung may arap pa, isa sa mga pinakatapong na illustration o example, ang life ni Thomas at ang life ni Abraham. Look at the lives. Namo ups and downs, lows and highs, but then, ang ara sa ilang mga pusoon, ang persistence sa ina na kawin. Tungkol sa Ginoong, ang nabagay sa James 1 verse 2 and 4, constancy is our way of proving we want to succeed. Lain na. Sila sa siguro. Check lang. Ang nabagay sa James 1 verse 2 and 4, kasawag rin sa may karaya. James 1 verse 2 and 4. Sila niya, mga kabutuan ko, bilang mga tumulo kang atong Ginoong Jesucristo, ang mahimayaon na Ginoo dapat wala kamutik may ginapasulabi. Pananglitan, may manggaranon nga tao nga nagasuksok kang bulawan, nga singsing, kang makahalon na bayo, ang nagsulod sa inyo nga pagtiripon. Kang may nagsulod man nga imon nga tao nga nagasuksok kang gurusnay nga bayo. Kung masulubingon ninyo ang tao nga nagasuksok kang makahalon, kag magkukon ka na, rugyati mo kungko sa naming nga prungfuan, kag sa imon ta na makon kamo, tindo bilang timo, rugyan, o kungko lang dyan sa salog. Kung amuri ang imuon ninyo, may nakasulabi kamo nga nagahusga kamo, tungod kang inyong malain nga panguna-una. Now, gusto tuod sa turian na nagkatabo sa na? Sa panimalay, no? At dati ang ato na treatment, sa tao, palariyo lang. Okay? Palariyo lang. E karon, kung maglain karon ang ato na, ang ato nga pag-tulog sa ila, ang mabasa ng Biblia, may ara kita sa pilihan. Sa tuod, ang ato nga views sa consistent, no? Even sa ato na mga anak, fellow believer, lain. Nanotis ko sa simbahan, ang aking mga pulungkuan, ang best itong bala, kung hindi ka pero may nagkakapong ko, dito agad. E constant ikaw nila. Okay? Si Tita Isel, na parang sa Pedro, kaya Tita Vincent, ang mga people dito. Nagapong ka sa ako nga mindset, sili ko lainon ka naman. Masyapol itabi every Sunday. Makatol kita dali matupad ako sa amuni, matupad ako sa kamusini, amuni. Pero ma-avoid natin ang ano na. Ang isa lang, inang isa nag-abot sa point na isa may mga tao kita na pinilian. No? So, isa hindi natin mga nansel sa aton ang word na inang equality sa sulod sa simbahan. But you know what? Ang reminder na sa pulong sa Ginoo sa aton. Okay? I think chapter 2 ang basa ko, no? Chapter 2. Masama ko lang sa chapter 1. Chapter 2. Pero tinalak pa doon ay ang thoughts sa verse. So, ang chapter 1 in verse 2, chapter 4, mga kapuntuan, magkalipay ka mo kung makaagi ka mo ang tunay na mga pagtiraw. Tungod, hay kamaan ka mo, sa hapos na malagwasan ninyo ang mga pagtiraw sa inyong pagtuo, nakatuon ka mo na magbatas. Amo na daliya ang buod silingon sa sining constancy in our way of proving we want to succeed. Okay? Nabisag mag-abot pa ang mga kabutlayan sa aton na kabuhi, kita makapadayan gihapon kung makatuon kita sa pagbatas kaya sa pagpadayon na bisan pa sa tiyak sa mga kabutlayan. Mga utod sa Ginoo, kung may harap pa pinaka-importante na
mga kabuhi para maging successful kita sa kinabuhi natin. We need to be consistent and we need to be constant. Magabot ang mga bagay na mabutayan kita. Okay? Sa gihapon ang tandaan natin ang watchword gali sa aton maging constant ang ito. Maging constant ang ito. So, young people, harap pa kamo sa tunga-tunga sa inyong mapagkabuhi na magkumaagyan. Pero kung matandaan natin ang ginahamba sa tulong sa Ginoo na sa inyong mapagpanakaton, aral ang ipuntahan ng constancy. Ikaw, itatanan sa bilang alaw, manging madinalakon ang ng mga tulong. Gabay na hindi madula ini sa aton. Mintras tanto, hasta na mag-abot ang Ginoo, hindi madula ini sa aton. No, I mean, a life of constancy sa aton. I think my third point pa next Sunday, no, aton ini itakol, diri kita sa the blessings of constancy. Aton ini itunan sa sunod nga Sunday. Mag-pray kita. Ginoo, salamat gid sa imong pag-remind sa amon sa imong tulong. Ginoo, gabay pa ang amon na kabuhi. Every time, Lord, na makapati kami sa imong pulong, Ginoo, ini magapamungan sa amon na nagipusoon, sa amon na pangumuna, at sa amon na kabuhi. Kagabay pa, Ginoo, paagi sinin maging constant kami sa amon na living. Nabisan pa, Lord, mag-abot ang mga unos, maabot ang mga kabutlayan, maabot ang mga magabot, Ginoo, ang mga pagpiraw. Ginoo, sa gihapon, nagatindog kami na nagapadayon sa pag-alagan sa inyo. Kaging Ginoo, magatulod, kag magatuloy sa amon sa madinalakon ng kinabuhi sa amon sa sinya doon sa sinya kalingan. Lord, please, ang hindi ng pulong, ibilin sa amon ng mga pulong na kanipusoon. Kagabay pa Ginoo, amon ibilin i-aplikar sa ato. Ginoo, salamat din, kaginabalik mo sa inyong kanan. Sa ngalan na Jesus, sa kawo sa mga Espiritu. Amen. Salamat, kag yung aga sa akong tanan, balik ko sa ato na leader para sa ato na